Ako si Mai Salazar at narito ang mga napapanahong balita. Nitong kamakailan lang ay nagbigay babala ang Department of Health o DOH sa publiko laban sa mga Facebook page na ginagamit ang Malasakit Program Office bilang pekeng loan centers. Nilinaw ng kagawaran na walang anumang support services o opisina ang kasalukuyang nasa operasyon. Ayon sa abiso, ang mga nasabing pages ay peke at wala itong anumang kaugnayan sa DOH. Patuloy namang hinihikayat ng kagawaran ng publiko na kumuha lamang ng mga impormasyon mula sa mga mapagkakatiwalaang plataporma gaya ng mga nakatala sa inyong TV screens. Nagsagawa ng Special Voters Registration para sa mga persons deprived of liberty o PDLs sa New Bilibid Prison nitong Lunes hanggang ngayong araw ng Martes. Nasa 2,431 PDLs ang lumahok sa special registration ng Commission on Elections o COMELEC kung saan sinisiguro naman ang seguridad sa pagsasagawa ng programa. Ayon kay Bureau of Corrections Director General Gregorio Pio P. Katapang Jr., kahit sila ay nakakulong, marapat pa rin na itaguyod ang kanilang konstitusyonal na karapatan sa pagboto alinsunod sa COMELEC Resolution No. 9371. Sa layong pagbutihin ang pampublikong transportasyon sa bansa, ibinahagi ni Department of Transportation o DOTR Secretary Jaime Bautista na patuloy nitong itinataguyod ang konstruksyon sa mga infrastruktura. Kabilang narito ang railway lines, bike lanes at sa patuloy na pagsulong ng modernisasyon sa transportasyon. Inihayag din ni Bautista na inaaral din ng kagawaran ang posibilidad ng cable cars at electric river ferries para sa mas komportable at ligtas na transportasyon para sa mga commuter. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH nagbabala ukol sa mga FB page na nagpapanggap bilang loan centers ng Malasakit Program. PNP mayroong bagong stratehiya kontra ilegal na droga. Ex-COMELEC Chair Andres Bautista sinampahan ng kaso dahil sa umano'y panunuhol noong 2016 elections. PBBM itinaas ang Calamity Fund sa 2025 ng 51%. Philippine Paralympics team nakarating na ng France sunod na aarangkada sa Paris 2024. Ticket prices para sa Grand Beaniverse inilabas na. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Mai Salazar at narito ang mga napapanahong balita. Nahaharap sa kasong panunuhol at money laundering si dating Commission on Elections o COMELEC Chairperson Andres Bautista kasama ang tatlong iba pa. Isinampa ito ng Korte ng Estados Unidos kaugnay ng umano'y panunuhol noong 2016 national and local elections. Bagamat retirado na sa kanyang posisyon si Bautista, nakatutok pa rin ang COMELEC sa investigasyon ng mga alegasyon sa dating chairperson, kung saan sinabi ni COMELEC Chair George Garcia na hinihintay ng investigating panel ang mga dokumento at iba pang ebidensya. Itinaas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Calamity Fund para sa taong 2025. Ayon kay Makati Representative Luis Campos Jr., mula sa 20.5 billion pesos ngayong taon ay itinaas ang Calamity Fund sa 31 billion pesos para sa susunod na taon.
Paglilinaw ni Campos, 14.7 billion pesos dito ay para sa pagsasaayos ng mga napinsalang infrastruktura. 7.7 billion pesos naman dito ay para sa Quick Response Fund at frontline departments ng gobyerno. Heads up blooms dahil nitong weekend ay inilabas na ng Star Music ang ticket prices at ang mga petsa ng ticket selling para sa inaabangang Grand Beanieverse na gaganapin sa Araneta Coliseum sa Nobyembre. Magsisimula ang pre-sale date sa ika-29 ng Agosto para sa mga Beanie Wand Lucky 88 merchandise, ika-30 ng Agosto para sa Beanie website members at sa katapusan naman ng general public sale. Ito ang magiging kauna-unahang solo concert ng grupo sa Araneta matapos maging guest performer sa ginanap na Star Magic All-Star Games nitong Hunyo at sa isang local supermarket Thanksgiving concert nitong Hulyo. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH nagbabala ukol sa mga FB page na nagpapanggap bilang loan centers ng malasakit program. PNP mayroong bagong strategiya kontra ilegal na droga. Ex-COMELEC Chair Andres Bautista sinampahan ng kaso dahil sa umano'y panunuhol noong 2016 elections. PBBM itinaas ang Calamity Fund sa 2025 ng 51%. Philippine Paralympics team nakarating na ng France sunod na aarangkada sa Paris 2024. Ticket prices para sa Grand Beanieverse inilabas na. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.